Alright, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako, si John Semoto. At ito, panibagong video na naman tayo mga lodi. At tungkol na naman to sa rouser mga lods, no? Si Lodi kasi nagtatanong tungkol sa vibration, kung ano yung mga na-experience natin sa sa mga vibrate, no? Actually mga lodi, lods, dito kasi kay rouser, normal na para sa akin na meron siyang vibrate konting vibrate, pero hindi naman yung ganun talaga na kalala na vibration, no? Kasi ito kasing si Rouser NS125 mga lods, ano kasi siya, low CC. So alam naman natin na kapag low CC mga lods, may vibrate talaga tayong mararamdaman dyan mga lodi. So ano lang naman yung vibration na konti lang naman, hindi naman yung ganun kalala. Pero kung malalano talaga yung vibrate na na-experience nyo dun sa sa motor nyo mga lods, meron na talagang hindi normal dyan. So ito, ibabahagi ko lang sa inyo or share ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko pag may vibration na, o ano-ano yung mga na-experience ko. Tara, let's go mga lodi. Okay mga lods, so ito yung isa sa cause ng vibration nyo mga lods, no? Alam nyo ba na yung sprocket combination, yung sprocket, nagkukos din ng vibrate yan sa motor. Yan, isa rin sa mga nagbibigay ng vibration yan. Ang alam ko mga lodi, ito pala mga lods, hindi pala ako isang mekaniko, hindi ako masyado expert sa mga ganito. Kung ano lang yung nalalaman ko mga lodi, so yun lang i-share ko sa inyo, no? So ito, si sprocket, isa na rin yan sa nagkukos ng vibration nyo mga lods, lalo na kung ang sprocket combination nyo ay low speed, no? Sa pagkakaalam ko kasi yung low speed sprocket combination, may vibration talaga yan, so ma-vibrate. So ano-ano yung mga hindi ma-vibrate, alam ko yung mga high speed yan, isa yan si sprocket sa nagbibigay ng vibrate sa motor nyo. So next naman mga lods, dito sa makina. So yung makina yung number 1 na nagbibigay ng vibration dyan sa ating motor, no? Ito kasing makina natin mga lodi, doon tayo sa kabila, mas kita yung doon ayan, mas kita kasi yung makina dyan dito sa sa right side, no? So ulitin ko lang mga lodi, so yung makina kasi natin, so marami yung moving parts dyan sa loob nyan, no? Kaya yan talaga yung number 1 na nagbibigay ng vibration, no? Ang ginagawa ko dyan mga lods, kapag nakakaramdam na ako ng vibrate dito sa aking motor, hinihigpitan ko na yung mga bolts, no? Ito yung mga kinakapitan nitong makina, so hinihigpitan ko na yan, yung mga nandyan sa loob-loob na yan. Tapos yung dito mga lodi, pasensya na marumi yung motor ko mga lodi, so yan, so yun, yung mga bolts na yan, lahat yan hinihigpitan ko yan mga lodi, kasi isa yan sa nagkukos ng vibrate ng ng motor natin mga lods. Katagalan kasi mga lodi, so lumuluwag yan katagalan, lalo na pag lagi natin ginagamit o babad sa paggamit sa araw-araw, and then malubak yung mga dinadaanan natin, and then tag dito, mabilis lagi yung takbo natin, so ayan nga, nagbabibrate yan, tas lumuluwag, o katagalan lumuluwag talaga yan. Kaya yung mga motor natin, pinapa-PMS talaga natin yan, no? Yung PMS, yung lilinisin, mga throttle body cleaning, para nakikita rin ng mekaniko yung mga kailangang higpitan, yung mga ganun kailangan linisin, yun. So next naman lods, ito pala, ito yung isa sa na-experience ko mga lodi. Simula kasi nung naging palitin na yung steering bearing ko, o yung bearing ko dito sa sa steer ko, ang tawag nito, kalimutan ko yung tawag dito ayun, yung ball race, no? Simula nung naging palitin na yung ball race ko, mga lods, hindi ko pa napapalitan to, yung ball race ko, nakakaramdam ako ng vibrate dito sa aking steer, no? Paano ba nalalaman na palitin na yung yung steering bearing nyo? Ganito lang yan mga lods. Yan. Sige, push natin dito sa tuwas. Yan. Pangatin natin harap. Ayun, no? Kita nyo? Yan. Teka, sakyan ko ng konti. Yan. Pinangat ko yung harap, Ayun, no? Yan. So kapag ang lakas na ng kabig niyan mga lods, tingnan nyo.
Pag binitawan ko to, yan o. Yan o, pug. Diba? Kabila. Tug. Ayan. So, palitin na yung ball race nyo yan. Ayan o. Pug. Actually guys, nahihirapan na ako sumingit-singit yan kasi once na konting push ko lang ng ganito, ayan o, gagalaw ka agad. So, lalo na kung mabigat yung likuran ko. Ayan o. So, kapag tumatakbo kayo nyan, ayan, maganyan yan, tapos mabibrate. So, pagmasdan nyo, paanda rin natin. So, yun yung isang, ano ko, kailangan kong gawin. So, papalitan ko yung ball race ko. Kasi, nakaramdam akong vibrate dito sa harapan. Wait lang, buksan natin. So, yun o, nakikita nyo side mirror. So, sa video hindi makita kasi naka-stability, naka-stable mode ako sa camera eh. Pero ayan o, lakas ng vibrate niya. Ayan. So, ganun lang muna yung gawin nyo mga lodi. Check nyo muna yung mga bolts ng motor nyo. Baka may maluwag na dyan banda sa may makina. Kasi kapag maluwag na yung mga bolts dyan sa makina, makakapag-cause yan ng vibrate dun sa, ano niya, sa body niya. No? Since mabigat din kasi yung makina. Tapos pag gumaganon-ganon yan, damay lahat. So, next naman yung sprocket nyo. Baka kasi yung sprocket combination nyo is low speed tas low cc kasi yung motor natin, baka yun na yung nagiging cost. So tanggapin nyo na lang yun, no? Maging normal na sa inyo yun. Pero kung sobrang lakas naman kasi ng vibration nyo, so baka may mga maluluwag na parts dyan, no? Yung iba nakakaranas ng mabibrate daw dito sa putpeg ba tawag dito? Yun, sa footrest. Actually, check nyo muna yung footrest nyo, baka naman talaga maluwag na, no? Pero kung mabibrate talaga malakas, so check nyo muna yung mga bolts dyan, no? So baka nandun lang yan. And then next naman, kapag tumatakbo na kayo mga lods, check nyo yung steer nyo, no? Baka kasi palitin na yung ball race nyo, kaya masyado nang mabibrate yung dito banda. Kasi pag ganyan kasi no, lakas na ng kabig, oh. Yan. So, yan yung issue ng sa akin ngayon, no? Papalitan ko na lang yan. Actually, naka-schedule na yan. So, isasabay ko kasi yan sa PMS ko, no? So, malapit na rin yung PMS ko. So, dito pala mga lodi sa gulong ko, no? Sa mga nagtatanong, ayan, nilagay ko yung stock na mudguard. So, itong gulong ko is 130. So, ayan po, wala pong sabit yan mga lodi. Ayan, no? Piniprewheel ko na. Ayan, walang sabit yan, kahit 140 ilagay nyo, kaya yan. Ang luwag pa. Di ko lang alam sa mga 150 na size kung tatama rito. Yung pinaka max na sa gulong na nakikita ko 140 mga lods. Ayan. Kasi pag 150 sobrang bigat na. Ito nga 130 nabibigatan ako eh. So next naman sa mga nagtatanong nung aking mga lods ito yung grip ko. Itong grip, handle grip, tsaka itong lever, kabilaan yan. Ayan. So nabili ko to sa Shopee mga lods. So ilalagay ko na lang sa description yung yung link nito. Ayan. May adjustan yan mga lods, ayan, kung gusto niyo pababain. And then dito rin sa kabila. So kung gusto niyo magganito mga lodi, so dapat tanggalin niyo yung combi brake. Yung combi brake nandito yan sa ilalim. Sorry. So nandiyan yan sa ilalim, tinanggal ko nga. Nilagyan ko na lang ng washer. Ayan. Dito yan sa ilalim. Ayun, yung combi brake ko. Ay, sorry. Yan, iniwan ko na lang dyan. Andito yung spring. Ayan, may kita. So, ayun mga lods. And then kay lods, so yun yung sagot ko dun sa sa tanong mo, no? Kung nakaka-experience ba ako nung vibration. Yes po, nakaka-experience talaga ako ng vibration dito. Kumbaga nasanay na lang din kasi ako kay Rouser, no? And then ayun lang, mag-invest lang tayo sa ng maganda-gandang gloves mga lods, para hindi mo gaano maramdaman yung vibration sa kamay mo. Then yung parang may foam. Then ako kasi nare-relax ko yung kamay ko kasi dahil doon sa gloves na ginagamit ko, no? Ito pag low cc kasi lods, nagiging normal na sa atin yung yung vibration eh. Lalo kung yung ginagamit nating sprocket combination is ma-vibrate na. Doon kasi sa sprocket mga lods, sa mga nagtatanong na rin, no? Para kasing yan trial and error eh. So magte-test ka na magte-test ng sprocket combination hanggang sa makuha mo yung talagang nababagay sa'yo, no? So sa akin,
Hanggang ngayon nagtetest pa rin ako, pero goods pa naman ako doon sa 1540 ko na sprocket. Okay, so dito pala sa aking acrophobic mga lodi, may nagtatanong din kasi, lagi ba nakalagay yung aking silencer? Yes po, ayan yung silencer ko, lagi nakalagay yan. So hindi ko tinatanggal yan mga lods, kasi ayoko naman ng masyadong tawag dito, napapansin, no. Hindi naman ako attention seeker, no. Gusto ko lang naman yung may rinig ko ng konti yung tambucho ko, and then para naririnig ako ng ibang sasakyan na o-overtake ako sa kanila, no. Kapag sobrang tahimik kasi na nagugulat nilang sila sa akin, biglang pumapasok. Ayun, ayoko ng sobrang maingay, kaya yung sakto lang, kaya nilagyan ko ng silencer, no. Hindi ako naglagay nito dahil pamporma. Naglagay ako nito kasi yung iba kasi na in-overtaken ko, nabibigla sa akin, no. Mahilig din kasi ako ma-overtake, kaya ayan, naglagay ako ng konting ingay, no. At the same time, sige, ayun, pamporma na rin dahil maporma nga, no. Ayun, no. Yun lang mga lods. So pag nakakaramdam kayo ng vibration, so check nyo muna yung mga bolt sa makina. Ayan. At pasensya na at hindi ko kayo mabibigyan ng ng eksaktong sagot o 100% na solution sa vibration, gawa nung hindi naman tayo talaga totally mekaniko. Ako binibigay ko lang yung mga na-experience ko, no. So salamat na rin mga lods sa patuloy na suporta, no. At sa mga patuloy na nanonood, salamat. So yun lang mga lods. So shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay sa Koi Riders. Ayun, matagal na tayo hindi nakakapag-rides mga lods. And then shoutout sa Team Brentwood, kila Boss Leo, Boss Tio, Boss Isaac, Boss Fernando, and kay Boss Mark. Ayan. And then shoutout na rin sa ibang staff ng Team Brentwood, no? And then ayun, shoutout nga pala kila, so shoutout kay Ariel Rebosit. So shoutout sa Lord, salamat sa panonood. Shoutout na rin kay Ching from Bohol. So always present si Lord, salamat sa panonood, Lods. So yun, shoutout na rin sa partner ko. Maraming salamat lagi sa suporta mga Lods. So yun lang, bye bye, and mag-ingat kayo palagi mga Lods. Ride safe and peace out.